yung wisdom ng binigay kay King Solomon. So dapat ganun din tayo, no? Maging wise tayo sa maraming bagay. Maging honest din sa lahat. Isang story din nakita ko yesterday lang, no? Yung hari, wala siyang tagapagmana, wala siyang mga anak, no? So ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng bata sa kingdom at pinagbibigyan niya ng buto, isang seed. Sabi, itanim niyo yan at paluguin niyo. So yung isang bata, tinanim niya, isang linggo na siya naghihintay, wala. So inilipat sa isang ibang lupa at ibang lupa. Dumana naman isang linggo, isang buwan, hindi rin tumutubog. And after a year, sabi ng hari, bumalik kayo dito at tingnan ko yung mga tinanim nyo. So yung mga bata lahat, nang binigyan ng seed, ng buto, tinanim, ang gaganda ng mga bulaklak, nagbubloom, ang gaganda. At yung isang bata na yun, hindi tumubo. Siya dala niya, yung buto lang na may pasok, na may lupa. Sabi ng hari, ito ang magiging tagapagmana. Bakit kaya? Yung walang tumubong halaman. Bakit kaya? Alam nyo, sabi ng hari, yung buto na ibinigay ko sa mga bata, pinakuluan ko yan, patay yan lahat. Hindi yan tutubo. Lahat ng nandoon nagsinungaling. Siguro nilagyan nila ng ibang buto. Ito yung tunay na magiging tagapagmana. Tapat. That's wisdom, no? Wisdom. So, yun yung kailangan natin. We should be very careful doon sa mga bagay noon, and we should be wise. Dahil nga, yung buhay natin, everyday parang nandun ka sa landmines of sin, no? Yung bang bawat tapak mo, dapat huwag kang magkakasala. You should be very careful. And number 3, sabi dito, making the most of every opportunity because the days are evil. Yung bawat pagkakataon, everyday may mga pagkakataon tayo, no? We should make the most of every chance. We should redeem the time. Sabi dito, making the best use of our time. Alam niyo po na evil days is opportunity also. Naniniwala ba kayo doon? Evil days are opportunities. Kasi, sabi dito, the more evil our culture becomes, the more opportunities there will be to show and share our faith. Ano? Kung pasama ng pasama yung mundo, tayo naman palaki ng palaki yung opportunity natin mga Kristiyano to share our faith, to share Jesus. No? Diba? Opportunity yun eh. Yung nakikita, yung ibang tao hindi makikita yun, but for us, we should see na mas malaki yung opportunity natin. Kasi nga, nakikita natin, nagde-deteriorate na yung mundo. No? The sin is prevailing. So, that is opportunity for us to share the gospel. Ano? Kailangan natin talaga. Kasi nga, yun nga yung sinabi kaya naging successful si Jack Ma, alam niya, yung founder ng Alibaba, yung online na business, sabi niya doon. Kung may problema, that is opportunity for business. Halimbawa, sa isang lugar, no? Yung mga tao naglalakad, pagod yung gusto nila maging hawa. So magbi-business ka doon ng parang sasakyan, di ba? Every problem is an opportunity. Amen. Kaya yung marami successful businessman, yun ang nakikita nila sa bawat lugar. Kung ano yung kulang. Dahil opportunity yun eh. Kaya nagiging successful yung mga tao, hindi yung mahirap yan dahil marami nang nag-try niya, mahirap gawin yan. Everything tayo, yung mga successful businessman, tinitingnan nila kung ano talaga yung wala. And they build their business. Tayo ganun din, no? We are looking for the chance doon sa mga tao sa paligid natin. How we can share our faith.
how we can share Jesus, because everything, every time is an opportunity. Because sabi nga, we have limited time. Tandaan niyo, huwag niyo sasabihin we still have plenty of time. It's not guaranteed. Kaya nga, yung buhay natin, ini-enjoy natin kasama yung Panginoon. Huwag natin pahirapan yung sarili natin na problemahin natin yung masyado yung future. Wala namang problema sa pag-prepare sa future, no? But wag mong yung alam mo ba yung worries, yung stress? Alam niyo ba kung bakit nangyayari yun? Yung mga problema na future, dinadala nyo ngayon. Today. Paano kaya pag nagkasakit ako? Ano kaya mangyayari? Paano mapakainin yung mga anak ko o yung mga mahal ko sa buhay? Hindi pa nangyayari yun, ha? Paano kaya pag natanggal ako sa trabaho? Ano na kaya? Yung mga problema na hindi pa nangyayari future, iniipon mo lang iniipon ngayon na pwede namang hindi mangyari. Iniisip mo lang, di ba? That is the problem for us. Kaya tayo nag-worry, kaya tayo nag-stress. We should be living yung buhay na kung saan nakikitiwala tayo sa Diyos. Yes! Alam niyo ba, alam na ng Diyos, nauna na yung Diyos sa future natin. Naniniwala kayo nun? At ipinirepare niya yung future natin. Yes. Amen? Amen. Nauna na yung Diyos sa atin. Handa na yung future natin. So huwag kayong matatakot. You have to trust God. Kasi ang problema kasi natin nga, ang dami natin iniisip na hindi pa naman nangyayari, natatakot tayo doon sa kinabukasan. But we should be trusting God for our future because He holds our future, no? Alam mo nga, yung magising ka lang sa umaga, biyaya na yun, eh. Amen. Diba? Sabi ko, yung lagi ko ina-example, lagi tayong may pag-asa. Kasi, naniniwala tayo sa ating Panginoon. Kita mo, matutulog tayo, yung lagi kong ina-example, nagseset tayo ng alarm sa relo. Nagseset ka, alam mo bang gigising ka buwan? Alam mo bang magigising ka pa bukas? Pero sineset mo yung alarm mo, nagigising ka ng katulad ako nag-set 8 o'clock or 7 o'clock. Alam mo bang gigising ka bukas ng 7 o'clock? And that is hope. Amen. Naniniwala tayo sa Panginoon. Amen. Huwag natin pakihina, huwag natin bibitawan yung paniniwala niyon. Kasi talagang yung Diyos ipinirepair na lahat. Amen? Huwag kayong matakot, enjoy nyo yung buhay while doing yung gusto nating mangyari. No? Yung mga pangarap natin. Ano? We should be thankful for what we have while we are striving doon sa mga dream natin. Pinaghahandaan natin yun. Huwag natin hanapin yung wala sa atin. We should enjoy what we have, pero pinaghahandaan natin yung mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Amen? So, kaya nga sabi, yung buhay natin, wag mo rin gawing relax din. Sabi nga, we don't have plenty of time, no? We have limited time. Kaya nga sabi sa James 4:13-14, Now listen who you say. Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Oh, may plano, no? Why? You do not even know what will happen tomorrow. Yes. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ano yung buhay natin, ano? Parang mist, parang vapor lang, ano? Parang usok lang din, ano? Ngayon nakikita mo yung usok, maya-maya wala na. That is our life. Like a mist that appears for a little while, then vanishes. Kaya nga, dapat, kung tayo, no? Lagi tayong nakahanda, lagi tayong nag-decide wisely, and we are always grabbing every opportunity. Ano mang opportunity, huwag natin makapalampasin. Kasi para sa iyo dumating yung opportunity na yun eh. Pero sinasabi nga nila, yung opportunity daw hindi nawawala. May iba lang nakakakuha. Sa iyo nawala, pero may ibang nakakakuha ng opportunity. So dapat tayo yung makakuha noon. So hindi yung ano ba yung mga opportunity na nami-miss natin?
May dalawang bagay dito na kailangan lagi nating dadaan. Opportunity to serve God and opportunity to serve others. Ito yung opportunity na dapat nating ma-miss. Hindi yung makapanlamang ng kapwa. Yung opportunity. Pag may opportunity na makapanlamang, no? Gagawin natin, di ba? Parang normally, di ba ngayon, lagi kong din sinabi, pag nakapila ka, gusto mo mauna ka sa harap. kung hindi ka Kristiyano, gusto mo mauna, marami ka na, ano? Sa kahit sa sasakyan, gusto, laging uunahan ka doon sa kalye, di ba? But we are not like that. Our opportunity is to serve God and to serve others. Kita niyo si Jesus Christ, ano? Kung titingnan niyo si Jesus Christ, ilang taon lang siya sa public ministry? 3 years lang siya sa public. Yung 1 to 30 years niya, wala siya gaan sa limelight. Nakita niyo lang siya ng 12 years old, but after that, tahimik siya. Sinasabi nga, kasama daw ni Joseph, as a carpintero. But yung public ministry niya, nagsimula lang ng 30 years old siya. And 33 years old siya, doon siya namatay na pinako. So 3 years, imagine 3 years lang siyang nag-ministry si Jesus. At ngayon, hanggang ngayon, yung ministry niya, umabot sa atin. That was 2,000 years ago. In the span of 3 years. Bakit? Kasi, he made the most of every opportunity. Amen. He knows his priorities, no? Kung saan siya pumunta, he encounter people, he preach, he heals, he pray. Talagang bawat opportunity ginagrab niya. Dapat inline siya doon sa mission niya kung bakit siya nandito. Hindi niya sinasayang yung opportunity na yon. Tayo, ganun din. Ano yung opportunity na yon? Dapat inline tayo doon sa gusto natin. Kasi kung hindi siya inline doon sa nais natin, mga excess baggage lang yan, dapat babalik ka doon sa dating way mo. Kasi huwag mo i-miss yung mga opportunity na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. So every encounter people, si Jesus Christ, He will do something. Tayo ganun din. Yung mga nakakasamuha natin, opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos. And we can share the gospel to them. We can show the love of God to them. Pakita natin, kasi tayo binago ng Diyos eh. Dapat, wag naman tayo maging selfish, no? Na i-share din natin yung nararanasan natin, di ba? Ini-enjoy natin si Jesus, tapos sila din ma-enjoy nila. Napaka-selfish naman natin pag ayaw natin i-share, di ba? Paano kung naging selfish yung mga naunang tao doon noon at wala din nag-share sa atin, ano? Di ba? Di wala tayo ngayon dito, hindi natin nararanasan ng Diyos. So, every people is an opportunity to share the gospel, to share the love of Christ. So, huwag natin kakalimutan doon. And lastly, number 4, understand the Lord's will is.